Pablessing ng bahay. Ito raw ang paraan para mapalayas ang mga masasamang espiritu sa loob ng isang bahay. Importante raw ito sa buhay ng mga Kristiyano ayon sa lola ko. Kinakailangan daw itong gawin lalo na kung bago pa lang kayo sa bahay na binili o inuupahan ninyo. Ngunit hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan, Sir Jupiter. Lumaki ako sa pamilyang may galit sa Diyos dahil sa trahedyang nangyari sa pamilya namin. Hindi ko naman sila masisisi. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay, lalo na kung hindi inaasahan at wala man lang paalam na naganap. Magandang araw sa inyong lahat, dear listeners at Sir Jupiter. Itatago ko ang pagkakakilanlan ko bilang Clark. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa karanasan namin ng pamilya ko nang lumipat kami ng bahay sa Antipolo. Tandang-tanda ko pa, 3:00 ng hapon noong October 22, 2018. Mangiyak-ngiyak na si Mama dahil wala kaming makitang bahay na posibleng lipatan sa araw ding yun. Ang bigat-bigat pa ng mga dala naming mga bag at mga gamit. Paano kasi? Pinalayas kami ng mga demonyong taong walang alam kundi ang manira ng iba. Kasama namin si Papa na kanina pang napapamura dahil sa napakaraming gamit. Halos lahat ng dala niya ay bag ni Mama na puno ng kanyang mga minamahal na sandalyas at damit. Mabuti na lang talaga at may mabait na driver ng motorsiklong tumulong sa amin. Tinanggap niya ang 100 na inalok ni Papa para lang tulungan kaming makahanap ng matitirhan kahit pansamantala. Dinala niya kami sa isang lugar kung saan tumambad sa amin ang isang abandonadong bahay. Makaluma ang estilo nito. Sinabihan kami ng driver na antayin kami saglit at siya na raw ang kakausap sa may-ari dahil kilala niya naman ito. Sumangayon kami. Ilang saglit lang, bumalik nga siya na may kasamang matanda, ang landowner. Nagpakilala siya bilang Mang Alindro. Aniya binebenta niya ang bahay sa pinakamurang halaga. Rent to own ang gusto niyang deal kay Papa. 2,500 kada buwan. 5 taon ang itinalaga niya para mapasa amin ang bahay. Napakamura nito kumpara sa inaasahan namin. Kung hindi niyo po mamasamain, itatanong ko lang po sana kung bakit napakamura po nito. Kadalasan po sa mga ganitong klase ng bahay, halos milyon ang halaga, di ba? Ay, hindi ko naman kasi habol ang pera iyo. Oo, taon-taon akong gumagastos dito para lang hindi masira ng tuluyan. Napapagod na rin ako kakabisita rito eh. Kinakailangan ko na magpa-US sa susunod na buwan. Wala nang silbi ang bahay na ito sa akin. Hindi ho ba magagalit ang mga anak ninyo o kamag-anak ninyo kung sakali mang malaman nilang binenta mo ito sa murang halaga? Ay, wala rin naman silang magagawa. Patay na silang lahat eh. Basta ang importante, ipa-blessing nyo ang bahay na ito kapag lumipat na kayo. Tinapunan kami ng tingin ni Papa, nangihingi ng permiso. Ngumiti naman si Mama sa kanya at tumango ako. Wala naman akong nakikitang masama kung bakit hindi namin kukunin ang bahay na yun, napakamura na rin. Inanyayahan kami ni Mang Alindro na simula sa araw na yun, doon na kami manatili. Kahit hindi pa pinoproseso ang papeles, ang importante raw sa kanya ay may masisilungan kami at hihigaan pagdating ng gabi. Nagpasalamat kami sa kabutihan ng driver na yon at ni Mang Alindro. Malaking bagay yon sa buhay namin. Subalit hindi namin inaasahan ang nag-aantay sa aming blessing, Sir Jupiter. Matapos maayos ang kontrata nila Mang Alindro at Papa tungkol sa bahay, umalis na siya. Hindi namin alam kung saan siya pupunta. Inimbitahan pa nga naming doon na lang siya matulog pero meron daw siyang bahay sa di kalayuan. Masaya kami nila Mama dahil sa wakas, mayroon na rin kaming bahay na magiging amin. Wala na kaming magiging problema sa mga taong walang ibang iniisip kundi ang kapahamakan ng iba. Mas makakapokus na rin sila Papa sa kanilang negosyo.
Sinabihan kami ni Mang Alindro tungkol sa kanyang mga halaman na tinatawag na Angel's Little Paradise. Puno ito ng mga hitik na prutas at masustansyang gulay. Dahil kapos na kami sa pera sa araw na yon, nagpasya kami ni Mama na kumuha na lang ng mga gulay doon para panghapunan namin. Bandang mga 6:00 na kami nagsimulang manguha ng ihahanda sa hapunan. Napahanga talaga kami dahil malawak ang hardin at napakalinis pa. Masaya si Mama dahil sa wakas ay magkakaroon din siya ng libangan. Matagal niya na talagang pangarap na magkaroon ng sariling hardin. Sa kalagitnaan ng pangunguha ko ng gulay, Sir Jupiter, may nasilayan akong batang babae na nakatayo lang sa may bandang gilid ng greenhouse. Nakasilip siya sa akin. Bahagyang nakatago ang kanyang katawan. Lalapitan ko na sana siya nang tawagin ako ni Mama. Paglingin ko ulit sa direksyon ng bata, wala na siya. Lumapit si Mama sa akin, hawak-hawak ang palanggana ng mga gulay at prutas. Inanyayahan niya na akong pumasok dahil kinakailangan na rin naming maghanda ng hapunan. Nag-aalinlangan akong tumango. Nang makapasok kami sa kusina, Sir Jupiter, tinanong ko si Mama kung may nakita ba siyang bata doon sa hardin. Tumango siya, aniya batang lalaki na medyo mahaba ang buhok ang nakita niya. Sinabi ko naman sa kanyang babae ang nakita ko. Hindi ko siya masyadong naaninagan dahil mukha niya lang ang nakita ko. Medyo malabo pa ang mata ko kaya hindi klaro sa akin. Naputol ang usapan namin dahil pumasok si Papa sa kusina. Tiningnan niya raw ang mga kwarto sa second floor, mukhang may iba raw siyang kasama. Pagkatapos ng hapunan namin, kanya-kanya na kami ng pwesto. Hindi na muna namin ginamit ang mga kwarto dahil baka may mga gamit pang importanteng mailabas doon na kailangan ni Mang Alindro. Nang makita ko ang isang tumba-tumbang silya na nasa sala nakaharap sa labas, kagad ko itong inupuan. Doon ako pumwesto. Sarap na sarap ako sa pagtumba-tumba nito habang nakangiti. Sila Mama at Papa naman ay sa may sopa sa likuran ng pwesto ko. Ipinikit ko na ang mga mata ko habang dinaramdamang malamig na simoy ng hangin. Napabalikwas ako ng bangon nang marinig ang malakas na tunog. Muntik pa akong mahulog sa tumba-tumba. Pagtingin ko sa harapan, laking gulat ko nang tumambad sa akin ang malaking pendulum clock. Nasa harap ko ito mismo. Madilim sa gawi ko pero sa refleksyon ng pendulum may ilaw sa may bandang likuran. Hindi ko matukoy kung saan ito. Nakapagtataka dahil hindi naman iyon ang pwesto ko kanina. Nang tiningnan ko sila Mama, wala na rin sila doon, pati ang sopa na kanilang hinihigaan, wala sa pwesto. Kunot ang noo kong tumayo at pilit na tiningnan kung nasaan na nga ba ako. Patuloy pa rin ang pagtunog ng pendulum. Tumayo ako't naglibot. Nasa loob pala ako ng isang malawak na kwarto. Merong kama roon na napakalapad. Yun bang kasya kahit 5 tao ang matulog? May 5 lamparilyang magkakaiba ng laki pero pare-pareho ang disenyo nito. Nakaibabaw ito sa malaking cabinet na antigo. Nang tiningnan ko ang kabilang dako, nagulat ako nang tumambad sa akin ang 5 malaking manika. Hindi rin ito magkakapareho ng laki. Kung titingnan ko na maigi, Sir Jupiter, tila ba isang pamilya sila. May mga magulang at 3 anak. Nakasuot pa ng pang-business attire ang mga magulang habang ang 2 batang babae ay nakasuot ng magagandang bestida at nakaboots. Ang batang lalaki naman na tila ba bunso sa kanila ay nakasuot ng puting polo at jumper shorts. Nakasuot din siya ng makintab na itim na sapatos. Meron pa siyang sombrero sa ulo. Hindi ako naging komportable sa mga manikang yun, Sir Jupiter. Hindi naman dahil sa lalaki ako, pero dahil sa kakaibang presensyang ibinabahagi nito sa akin. Huminga ako ng malalim at pilit itong binaliwala. Naglakad ako papunta sa pinto. Tumigil ang pendulum clock sa pagtunog. Dahan-dahan kong pinihit ang knob at binuksan ang pinto. Makapanindig balahibo ang tunog ng bisagra habang dahan-dahan kong hinihila ang pinto pabukas.
Anong ginagawa mo dyan, anak? Kanina lang nasa tumba-tumba ka. Napakabilis mo naman yatang nakaakyat dito. Kumawala ang kaluluwa ko nang marinig ang boses ni Papa na hindi ko man lang napansing nasa harap ko lang pala. Napahawak ako sa dibdib na tumawa, sumandal sa pinto bago nagsalita. Papa naman, nanggugulat ka naman eh. Mamamatay ako sa'yo. Grabe naman, ang bata-bata mo pa, nervyoso ka na. Ano ang ginagawa mo rito? Kanina lang pagkagising ko nasa tumba-tumba ka naman. Ha? Nasaan po ba tayo ngayon pa? Nandito ka sa taas, anak. Nag-i-sleepwalk ka ba tuwing gabi? Delikado yan, anak. Hindi ko alam pa eh. Saka pagkagising ko po, nasa kwarto na ako. Ganun ba? Naku anak, kailangan ka palang bantayan kung ganun. Baka kasi kung saan-saan ka mapunta kung sakaling hayaan ka namin. Hindi naman po ito palagi. Unang beses ko po itong naranasan. Baka po siguro nakalimutan ko lang na pumunta ako rito. Kita ko kay Papa na hindi siya naniniwala. May bakas pa rin siya ng pag-aalala. Kahit medyo madilim sa bandang gawin namin, kita ko pa rin ang kanyang ekspresyon. Tinapik ko siya sa magkabilang balikat at sinabing sasabay na lang ako sa kanya sa pagbaba. Isinara ko ang pinto at saka na kami bumaba. Tinanong ko naman siya kung bakit siya nandoon sa ganong oras. Wala naman siyang sinagot sa akin, basta lang siyang dumiretso sa sopa at natulog na. Bumalik na lang din ako sa tumba-tumbang silya at natulog ulit. Kinabukasan nagising na ako sa masarap na amoy ng sinangag at pritong talong. Kumalamang tiyan ko kaya kaagad na akong bumangon. Dumiretso ako ng kusina at nadatnan ko sila Mama at Papa na nagluluto habang nagkukulitan. Ngumiti ako bago pumasok. Pagkapansin nila sa akin, napapahiya silang tumigil at nagpatuloy na lang sa pagluluto. Nagsalo-salo kami ng almusal. Napag-usapan namin ang tungkol sa bahay kung ano ang gagawin namin dito para hindi naman magmukhang nakakakilabot. Nagpasya kaming iparenovate na lang kapag nakabalik na ulit sa pagtatrabaho sila Mama at Papa. Pagkatapos ng almusal, ang unang nagpaalam ay si Papa. Tinawagan daw siya ng isang kumpanya para sa kanyang interview. Di kalaunan, nagbihis din si Mama, may pupuntahan lang daw. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Ako ang naatasang mag-ayos ng ilang gamit at magtingin-tingin sa mga kwarto kung meron pa bang mga gamit na posibleng kailangan pa ni mga Lindro. Ang una kong pinuntahang kwarto ay medyo maliit kumpara sa kung saan ko natagpuan ang sarili ko noong umaga. Napakagara ng loob. Kulay rosas ang buong kwarto pati na rin ng mga kagamitan. Merong dalawang magkahiwalay na malalaking higaan. Mga antigong gamit ng mga nakapaloob sa paligid na may kasamang mga larawan. Napansin ko na ang mga larawan ay tila pare-pareho sa mga manikang nakita ko doon sa malaking kwarto. Hulmang-hulma ang kanilang mga mukha na animoy pinagawa talaga ang mga laruang iyon base sa kanila. Nilapitan ko ang isang higaan at diniinan ito. Namangha ako sa lambot nito. Malinis at maayos din ang mga gamit. Ngunit may napansin ako, Sir Jupiter. Sa may bandang gitna ng higaan, may mantsa ng tuyong dugo at meron din itong maliit na butas na parabang sa tama ng baril. Napalunok ako nang mapansing ang malaking bahagi pala nito ay iba ang kulay sa rosas. Mantsado ito ng dugong pilit binura. Nanindig ang balahibo ko. Dali-dali kong tiningnan ang isa pang higaan. Meron din itong mantsa ng dugo, Sir Jupiter, pero ang tama ng bala ay nasa unan. 3. May ilang hibla pa ng balahibo ang ibabaw ng unan at ilan sa mga ito ay may mantsa ng dugong tumalsik. Tuyo na. At kung susukatin ang katagalan ng panahon, mahigit 1 dekada na ito, Sir Jupiter. Medyo maalam ako sa ganitong bagay dahil pulis ang isa kong tito at tinuturuan niya ako sa mga bagay-bagay tungkol sa mga krimen. Kumabog ang dibdib ko, Sir Jupiter. Mukhang may mali. Inisa-isa kong tingnan ang mga antigong gamit na nakadisplay pero wala naman akong nakitang kakaiba. Tinungo ko ang cabinet na malaki at binuksan ito.
wala naman akong nakitang kakaiba. Posible kayang mantsa lang talaga yon at hindi kung ano ang nasa isip ko? Hindi ko na muna tinapos ang kwartong yon. Tumakbo ako sa isa pang kwarto at sinuri ang malaking higaan. Hindi nga ako nagkamali, Sir Jupiter. Meron din itong mga tama ng baril at tuyong mantsa. Binilang ko ang mga butas, nasa 52 ito mula sa hinihigaan hanggang sa headboard. Nagulat ako nang marinig ang malakas na pagbagsak ng kung ano sa likuran. Nang tingnan ko kung ano ito, tumambad sa akin ang basag na ulo ng manika. Ang asawang babae. Natigilan ako. Dahan-dahan ko itong nilapitan at tiningnan ang basag. Ibig sabihin pala hindi ordinaryong manika ang nakadisplay doon. Porselanang mga manika pala ang mga ito. Kung ganun, paano namang mahuhulog ang ulo nito na hindi kasama ang katawan? Imposible rin naman na matumba ito ng hangin dahil sarado naman ang mga bintana. Kung lumindol man at hindi ko naramdaman, imposible pa rin na ulo lang ang mahulog. Ilang saglit lang, narinig ko ang mahinang iyak sa likod ng pintong nakasara. Dahan-dahan ko itong nilapitan at tinignan kung meron bang tao. Pero wala. Mukha ring hindi nanggagaling ang iyak na iyon sa pinto kundi sa isang kwarto mismo. Dito na ako masyadong nagalanganin, Sir Jupiter. Alam kong may mali na. Kinakailangan kong makaalis sa bahay na to bago pa man lumala ang sitwasyon. Dali-dali akong bumaba at nagtatakbo palabas. Bahala na kung hindi sarado ang pinto. Sa aktong paglabas ko ng bahay, nakasalubong ko naman si Mang Alindro. Takang-taka siya nang makita ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa kanya, Sir Jupiter. Hindi ko pa kayang magsalita tungkol sa nasaksihan ko. Nanginginig pa ang mga tuhod at kamay ko at mabuti na lang din dahil dumating si Papa. Pumasok kami at naupo sa sala. May kinuha siyang mga papel sa loob ng envelope na dala-dala niya. Hindi ko yun masyadong napansin nang magkasalubong kami dahil na rin siguro sa tindi ng kaba ko. Ipinakita niya ang mga papeles. Paglalakad na raw ito para mapasa amin na ang bahay. Binasa naman ni Papa ang mga nakasulat sa papel bago niya kinuha ang ballpen, pero pinigilan ko siya. Nag-aalinlangan akong tumingin kay Mang Alindro. Matanong ko lang po, Mang Alindro. Ano po ba yung mga porselanang manika sa loob ng malaking kwarto? Napansin ko rin pong may mga mansa ng dugo ang higaan at marka po ng tama ng baril. Nak, saan mo naman nakita ang mga yan? Sa bawat kwarto po. Nakita ko ang mga tama ng baril doon sa bawat higaan. Hindi ko gusto pirmahan mo ang mga papeles na yan kung sakali mang hindi maganda ang kasaysayan ng bahay na to pa. Mas mabuti na yung sigurado tayo. Hindi yan tama ng barel. Disenyo yan na gusto ng mga anak at asawa ko. Dahil nga gusto nila, pinagbigyan ko. Matagal na ang mga yan, bago pa man sila namatay. Wala namang masama sa bahay na yan. Kinakailangan nyo lang pablisingan. Kung hindi nyo pumamasamain, ano po bang ikinamatay nila? Nak, hindi maganda ang tanong mo. Hayaan mo na lang. Maniwala na lang tayo sa kung ano man ang sinasabi niya. Baka mamaya presko pa sa kanya ang sakit. Maapektuhan pa yung tao. Hayaan mo na lang at huwag ka namang imasok sa buhay na may buhay. Hindi naman po masama ang tanong ko, di ba, Mang Alindro? Kung ayos lang ho sana, gusto ko po malaman ang sagot mula sa inyo. Bakit ho sila namatay at paano? Disgrasya. Yun ang ikinamatay nila. Naaksidente sila isang gabi nang pauwi na sila. Dahil sa kagustuhan kong makasama pa sila ng ilang araw, hindi ko sila idiniretso sa ospital. Kinuha ko sila sa lugar ng insidente at sinakay sa kotse ko. Pagkatapos iniuwi ko sila sa bahay at tinayaan na mahinga sa kanilang kwarto ng ilang araw. Ipinalibing ko sila kaagad na walang balsamo ng mga moy na sila. Pareho kaming nagitla ni Papa sa revelasyon ni Mang Alindro. Kitang-kita sa kanyang mukhang pagiging sinsero sa bawat salitang binitawan niya sa amin. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yun sa sarili niyang pamilya. Wala ni isa sa amin ang salita. Pagkaway biglang tumawa si Mang Alindro at binawi niya ang kanyang mga salita. Aniya,
Imbento lang ang mga yon. Ang tila mga tama ng bala daw sa mga higaan ay disenyo dahil itinuturing na ng ilang tao ang bahay na iyon bilang tourist attraction. Nakakatakot kasi at mukhang may krimeng nangyari. Siya na mismo ang nagdisenyo ng mga ganon para lang mas lalong maging katakot-takot. Tumawa si Papa. Nakuha ang tinik sa kanyang lalamunan nang marinig ang paliwanag ni Mang Alindro. Subalit hindi ako nakaramdam ng kahit anong pagkaginhawa sa kanyang sinabi. Mukhang may tinatago talaga siya, Sir Jupiter. Hinayaan ko na lang silang mag-usap ni Papa tungkol sa bahay. Hindi na muna ako nakisawsaw sa kanila at nagpasya na lang na umalis. Pagbalik ko ng bandang 6:00 ng gabi, narinig ko sa labas ang pagtatalo nila Mama at Papa sa loob. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng putok ng baril. Nagitla ako. Kagad akong tumakbo pa loob at tiningnan kung ano ang nangyari. Nagsalubong ang kilay ko nang makita silang magkasama sa sala nanonood ng TV. Na-set up na pala nila ang ilang gamit. Tinanong ko sila kung sino yung narinig kong nagpaputok ng baril. Kunot ang noo nila akong tiningnan. Nagtataka. Hindi naman ako pwedeng magkamali sa narinig ko, Sir Jupiter. Rinig na rinig ko talaga ang putok ng baril at ang pagtatalo nila. Tumakbo ako papuntang kusina. Maayos naman ang lahat. Walang bakas ng basag o anumang posibleng resulta ng pagiging bayolente. Hindi ako nakontento. Pumunta ako sa taas at tiningnan isa-isa ang mga kwarto pero wala namang kung anong kakaiba. Malinis na rin ang mga kwarto. Halos nalinis na ang lahat. Pero napansin kong hindi inalis ang 5 porselanang manika sa malaking kwarto. Wala ng ulo ang nanay. Kinilabutan ako, Sir Jupiter, nang lapitan ko ang mga ito. Ibang-iba ang pakiramdam ko nang makita ng malapitan ng manikang walang ulo. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Nak, gusto mo ba magkapunan tayo sa labas? Pa naman, pwede bang kumatok ka naman bago ka magsalita? Nagugulat ako lagi sa biglaan mong pagsulpot eh. Napapansin ko sa'yo na parang ang dali mong nervyosin ah. Sigurado ka bang ayos ka lang? Ayaw mo bang magpatingin sa doktor? Ba yan? Ayos lang ako pa. Sadyang normal lang na kinakabahan kapag may ganitong sitwasyon. Kita mo namang napakatahimik tas bigla ka na lang magsasalita. Paano na lang kaya kung ikaw ang ganyanin ko? Ano sa tingin mo ang mangyayari? Hindi ka naman ganyan dati, anak. Hindi talaga ganito dati kasi normal naman ang bahay na meron tayo. Ito mukhang nakatira tayo sa mansyong abandonado eh. Ano ba, Clark? Nagtanong naman ako sa inyo kung ayos lang ba sa inyo ang bahay na ito. Wala naman kayong reaksyon. Ngayon nakapagsimula na tayo kung ano-ano na nirereklamo mo. Hindi ako nagrereklamo pa. Sadyang may pakiramdam akong kakaiba rito. Ang paliwanag kanina ni Mang Alindro, hindi ko yung kinain. Mukhang may tinatago siya kaya niya ibinenta ng mura itong bahay na to. Kung ano man yun anak, hindi na tayo makikisawsaw doon. Problema niya na yun. Hindi makikisawsaw? Kahit na alam nating may mali, hayaan pa rin natin. Paano na lang kung nalaman ito ng mga otoridad at tayo ang idiin? O sige, mananahimik na lang din tayo sa batas. Tinalikuran ko si Papa at dumiretso ako sa baba. Nakita ko si Mama na nakaupo pa rin sa sala. Hinayaan ko lang at pumunta na lang ng kusina para maghanda ng pagkain. Nangunot ang noo ko nang makita ang isang figura ng babaeng nakatalikod. Nagluluto sa kusina. Kahulma niya si Mama. Tiningnan ko ulit ang sala. Nandoon pa rin naman si Mama. Kitang-kita ko pa ang kanyang ulong nakasandal sa sopa at nakaharap sa TV. Tinawag ko si Mama. Ang lumingon sa akin ay ang nasa kusina. Kumalabog ang dibdib ko. Pagkatingin ko ulit sa may sala, wala na ang ulo kanina. Lumapit ako kay Mama at sinabi sa kanyang mukhang may kakaiba talaga sa bahay na yon. Mas makabubuti kung aalis na lang kami at sundin ang plano ni Papa na kumain kami sa labas. Ang kaso ayaw namang pumayag ni Mama dahil gastos lang daw yun. Kakakuha lang daw ni Papa sa kanyang sweldo sa dating pinagtrabahuan niya. Dumating si Papa. Tinanong niya ulit kung lalabas ba kami o hindi. Nakita kong nakasalang na ang kawaling may itlog sa kalang diuling. Napatingin ako sa sala. Naguguluhan ako, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung sino o ano ba ang dapat sundin ko sa puntong yun.
Pagkuway sinabi ni Papa na mas makabubuti kung sa bahay na lang din kami dahil nagluto na si Mama. Wala na akong nagawa. Ayoko rin makipagtalo sa mga magulang ko. Tahimik lang akong kumain habang nakikinig sa kanilang usapan. Hindi pa rin mawala-wala sa isip ko ang tungkol sa babaeng nakita ko sa sopa. Yun kaya ang tinatawag nilang doppelganger? Paano na lang kaya kung nakita iyon ni Mama? Posible kayang mamatay si Mama pag nagkataong nagkita silang dalawa. Bumalik ako sa sarili ng tuktukan ni Mama ng tinidor ang plato ko. Tinapunan ko siya ng tingin. Tinasan niya ako ng kilay. Nagtatanong kung anong meron. Nilunok ko ang kanina ko pang nguyang-nguyang kanin sa kaumiling. Sabi ko, hayaan na lang ako't kaya ko na ang sarili ko. Hindi ko na tinapos ang kinain ko, Sir Jupiter. Pumunta na ako sa taas. Napansin ko ang isa pang kwarto na may itim na pinto. Binuksan ko ito. Madilim sa loob. Pinakiramdaman ko ang switch sa gilid. Nang maramdaman ko ito, pinindot ko na. Laking gulat ko nang tumambad sa harapan ko ang isang lalaking duguan ang mukha. Meron siyang mga tama sa ulo. Sa pagkataranta ko, Sir Jupiter, natumba ako. Pilit kong inalayo ang sarili sa kwartong yun. Tinawag ko sila Mama at Papa habang pilit na umaalis. Nang tingnan ko ulit ang kwartong yun, wala na ang lalaki. Dumating sila Mama at Papa. Tinanong ako kung ano ang nangyari. Bakas ang pag-aalala sa kanilang mga mukha, samantalang sa akin nakaguhit ang takot sa nakita. Nauutal kong sinabi sa kanila ang nakita ko pero ayaw namang maniwala ni Papa. Nakita ko ang kanyang galit nang iliin ko palalo ang tungkol sa nangyari kaya wala na akong nagawa kundi ang manahimik na lang. Umalis si Papa. Kuno hahanapin si Mang Alindro. Hindi ko alam kung pinaniwalaan niya ba ako sa sinabi ko pero magpapasalamat ako sa kanya kung yun man ang kanyang pakay sa may-ari. Bumaba kami ni Mama at pinakalma niya ako sa sala. Doon ko na rin sinabi sa kanya ang tungkol sa nakita ko noong nagluluto siya sa kusina. Napansin ko ang takot kay Mama pero nagpakatatag pa rin siya dahil sa sitwasyon ko. Naitanong niya sa akin kung ayos lang bang ipagpatuloy pa rin namin ang bahay o may pag-aalinlangan na sa akin. Hindi ko siya nasagot. Alam kong kapag sinabi kong hindi, magiging problema na naman kay Mama ang paghahanap ng malilipatan. Si Papa determinado na sa bahay na to. Baka yun pa ang pag-awayan nilang dalawa. Natahimik kami pareho nang dumating si Papa. Hindi niya kasama si Mang Alindro. Aniya abala raw ito sa paghahanda para sa pag-alis papuntang ibang bansa. Tiningnan ako ni Mama pagkuway, huminga ng malalim bago kinausap si Papa tungkol sa kasiguraduhan ng pagkuha ng bahay. Nangunot ang noo ni Papa at nagalit ito. Nagpapaniwala raw kami sa kung ano-ano at hinuhusga ang kaagad ang matanda. Hindi man lang daw namin makuhang magtiwala sa taong nagbigay ng puso sa amin noong wala kaming matirhan. Wala akong nagawa kundi ang huminga na lang ng malalim. At yun na nga, Sir Jupiter, hindi namin napilit si Papa tungkol sa pagbabago ng kanyang isip. Hinayaan na lang namin at sinabi ni Mama sa akin na posibleng guni-guni ko lang din kung ano man ang gumugulo sa isip ko. Sa katunayan, wala naman daw siyang nararamdaman na kung ano. Lumipas ang mahigit 1 linggo, Sir Jupiter. Patindi ng patindi ang takot na nararamdaman ko sa bahay na yon. Hindi na namin nagawa pang makita si Mang Alindro at tanging ang kanyang alalay na lang ang nagbibigay ng mga updates tungkol sa paglalakad ng mga papeles. Isang gabi nagising na naman ako sa lakas ng tunog ng pendulum clock at nagulat ako nang makita ang sariling nakaupo sa tumba-tumbang silya sa harap mismo ng orasan. Dali-dali akong tumayo at tiningnan ang malaking higaan. Wala sila Mama at Papa. Dumagundong ang dibdib ko nang makitang nagkalat na preskong dugo sa kama. Naalala ko ang mancha ng dugo. Nanginginig akong nilapitan ito. Napansin kong may kalat pa ng dugo sa dingding.
Nangunot ang noo ko nang mapansing iba ang kulay ng pintura na nandoon. Wala rin ang ilang gamit namin sa loob ng kwartong yun. Pakiramdam ko talaga may mali, Sir Jupiter. Nakuha ng atensyon ko ang kinaroroonan ng mga manika. Napasinghap ako nang makitang duguan ng mga mukha nito at tumutulo pa. Nanindig ang balahibo ko, Sir Jupiter. Dumagdag pa sa kilabot ng paligid ang palakas na tunog ng pendulum clock. Napaigtad ako nang marinig ang sunod-sunod na sigaw ng baril. Tumago ako sa gilid ng cabinet sa pag-aakala na nasa loob ito ng kwarto mismo, ngunit nang tingnan ko naman ang paligid, napakatahimik pa rin ito. Dahan-dahan kong tinungo ang pinto at maingat itong binuksan. Sinilip ko ng bahagya ang paligid. Tahimik naman pero may naririnig akong sigawan na tila ba nagmamakaawa at umiiyak. Kasunod nito ang napakalinaw na sunod-sunod na putok ng baril. Dumagundong ang dibdib ko. Paano na lang kaya kung sila mama at papa yun? Pero hindi may boses ng bata akong narinig. Maingat kong binuksan lalo ang pinto hanggang sa makalabas ako. Napasinghap ako nang makita ang mantsa ng dugo sa sahig na tila ba may katawang hinila palabas ng isa pang kwarto. Hindi na ako makalunok ng maayos sa mga nasaksihan ko. Ano ba ang meron? Panaginip lang ba ang lahat ng ito o totoo nang nangyayari? Napaigtad na naman ako nang bumangga sa paa ko ang isang kulay rosas na bola. May bahay dito ng dugo. Nang tingnan ko kung saan ito nanggaling, natigilan ako nang makita ang isang batang lalaking nakaputi. Siya ang batang nakita ko sa may hardin noong nakaraan nang manguha kami ng gulay ni Mama. Gusto ko sanang lapitan ng bata, ngunit nang ihakbang ko ang isang paa, bigla siyang tumakbo. Kaagad ko naman siyang sinundan. Bumaba siya ng hagdan at biglang nawala. Nagpalinga-linga ako. Ilang saglit lang nakita ko ang bolang kulay rosas na gumulong pababa. Huminto ito sa isang bahagi pero muli itong gumalaw. Sinundan ko lang ito hanggang sa pumasok sa kusina at huminto sa may pintong patungong likuran ng bahay. Nakakapangilabot ang pangyayaring yun, lalo pat parang meron akong kasamang hindi ko nakikita at pinaglalaroan niya ang bolang yun. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang pinto. Narinig ko ang malakas na sigaw ng isang babae. Nagmamakaawa itong huwag siyang patayin. Kasunod nito ang kanyang paghingi ng tawad pero putok ng barilang sumagot sa kanya. Lumabas ako at sinubukang hanapin kung saan yun nanggagaling. Pagkaliko ko sa bandang hardin, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang dalawang dalagitang duguan na nakabitin sa bintana. Nakagapos ang kanilang mga kamay at paa. Nabaling ang atensyon ko sa batang lalaki na nakatayo sa hardin. Akma ko na sana siyang lalapitan nang bigla na naman siyang mawala. Pakiramdam ko may iba talaga siyang pakay. Hindi ko na inalintana ang takot na bumabalot sa akin. Pinuntahan ko ang pwesto ng bata kanina. Natigilan ako nang mapansin ang isang daliri ng taong nakaangat sa lupa. Sa takot, Sir Jupiter, nagtatakbo ako palayo. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng mga paa ko pero napahinto ako nang bumangga sa matigas na bagay. Kay Mang Alindro. Napabalikwas ako nang bangon nang marinig ang malakas na tunog ng alarm clock ko. Panaginip lang pala ang lahat, Sir Jupiter. Kinuha ko ang cellphone at pinatay ang alarm clock. Bumangon ako. Pinagmasdan ko ang buong kwarto. Naalala ko ang panaginip ko. May ibig sabihin kaya iyon? Huminga ako ng malalim at pilit na binura iyon sa isip ko. Siguro pagod lang talaga ako, kaya nagkakaganon. Tinungo ko ang kusina. Bago pa man ako nakapasok, nakita ko si Mama na nakatayo malapit sa mesa. Nakatingin lang sa kawalan. Napansin ko ang nagliliyab na apoy sa kalan. Kaagad kong kinuhang balding may tubig at sinabuyan ito. Pagalit akong napatingin sa direksyon ni Mama pero nangunot ang noo ko nang makitang wala na siya. Tiningnan ko ang laman ng kalderong nakasalang. May lamang 5 itlog na nilalaga. Kita kong nakabuka na ang 4 nito. Nagtaka ako. Bakit naman 5 ang nilaga ni Mama? 3 lang naman kami. Wala naman siguro kaming bisita.
Pagkatapos kong makuha ang mga itlog na nakasala, lumabas ako't hinanap si Mama. Nakita ko siyang nakaupo na naman sa sala, sa tumba-tumbang upuan. Naghahampa siya habang nakatingin lang sa kawalan. Tinawag ko siya. Huminto si Mama sa pagduya ng tumba-tumbang silya at pagham. Kinabahan ako bigla sa kanyang naging reaksyon, Sir Jupiter. Hindi kasi ito ang normal niyang ginagawa. Lumunok ako bago tinanong ang tungkol sa 5 itlog na nakasalang doon sa kusina. Sinayaw-sayaw niya ulit ang tumba-tubang silya at nagpatuloy sa pagham. Nangunot ang noo ko. Ano bang meron at parang kakaiba naman ang kinikilos ni Mama ngayon? Dahan-dahan ko siyang nilapitan. Palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko hanggang sa nakalapit na ako sa kanyang likuran. Napansin ko ang isang malaking langaw na dumapo sa kanyang mukha. Sinampal niya ang sarili. Huminto ang kanyang pagsayaw-sayaw ng silya at pati na rin ang kanyang pagham. Napalitan ito ng mahinang bulong na hindi ko maintindihan. Nanginginig ang kanyang kamay na dahan-dahang inilayo sa kanyang mukha at halos gumuho ang mundo ko nang makita na halos napunit niya ang kanyang mukhang naaagnas. Napasigaw ako sa takot, Sir Jupiter, at kaagad na tumakbo palabas ng bahay. Nang humarap ako kay Mama, nanlaki ang mga mata ko nang makitang kamukha niya na ang asawang babaeng manika. Nagising na naman ako. Isa na naman pala iyong panaginip, Sir Jupiter. Dali-dali akong bumangon at bumaba. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na panaginip ang lahat. Nakita ko si Mama sa sala na inihahanda ang mga gamit ni Papa na dadalhin niya sa trabaho. Nang makita ako ni Mama, ngumiti siya. Inantay kong umalis si Papa bago ko hinarap si Mama at kinausap tungkol sa panaginip ko. Alam ko kasing may ibig sabihin noon at kung sakali mang nagbabanta iyon, huwag naming ituloy ang pagkuha ng bahay. Mas makabubuti na kung pati si Papa ay mapigilan na lang din namin. Nang matapos kong ikwento ang lahat, huminga ng malalim si Mama at tumayo. Tinungo niya ang cabinet at may kinuha sa isang drawer. Ang envelope na dala-dala ni Mang Alindro noong isang araw. Kinuha niya ang laman nito at pinakita sa akin ang mga papeles. Natigilan ako nang makitang pirmado na ang mga ito ni Papa. Kumpirmadong sa amin na ang bahay. Nag-loan pala si Papa ng malaking pera para mabayaran ang bahay ng buo. Gumuho ang mundo ko. Wala na pala talaga kaming magagawa. Nasapo ang noo ko sa pagkadismaya. Huminga ulit ng malalim si Mama bago siya naupo sa tabi ko pagkuway may ibinulgar siya sa akin na hindi ko inaasahan. Aniya, simula noong dumating kami sa bahay na iyon, hindi na siya makatulog ng maayos. Kung minsan may naririnig siyang sumisigaw sa kwarto nila Papa. Humihingi raw ito ng tulong. Minsan niya na ring nakita ang ilang mga figura raw ng mga manika doon sa kwarto. May pagkakataong nananaginip siya tungkol sa mga taong nakatira roon at tila ba binibigyan siya ng mga bakas tungkol sa mga nangyari noon. Subalit binabaliwala lang niya ang mga ito dahil sa tingin niya, panaginip lang ang mga iyon at walang kung anong pahiwatig. Ngunit patagal ng patagal, palala ng palala, hanggang sa may aksidente siyang nahukay na buto sa hardin. Nagbiro pa siya na kaya palang malulusog ang mga halaman ay dahil tao pala ang ginawang fertilizer. Nagitla ako sa revelasyong iyon, Sir Jupiter, ngunit nabahala naman ako sa sunod na sinabi ni Mama. Hindi namin kailangang tumakas dahil kami mismo ang nakatayang magsulba sa problemang ibinigay sa amin. Hindi ko siya maintindihan kung bakit gano'n ang kanyang naisip. Dagdag pa niya, wala naman daw kaming magagawa dahil binayaran na ni Papa ang bahay. Mahirap na raw kung maghahanap na naman kami ulit ng bahay na titirahan. Alam kong natatakot siya kay Papa at ayaw niya ring ipakita na nag-aalala at natatakot siya tungkol sa sitwasyon namin, pero kasi Sir Jupiter, hindi ako makakapayag na ganito na lang kami habang buhay. Alam kong kinakailangan itong solusyonan.
Sinabi ko kay Mama na magre-report ako sa pulis tungkol sa insidenteng ito. Pinigilan niya ako, hindi raw pwedeng makisawsaw pa kami sa kung ano man ang nangyari at tiisin na lang namin dapat ang mga pagpaparamdam. Kinunutan ko siya ng noo bago ko siya iniwan at tinungo ko ang kwarto nila. May kailangan akong malaman. Kung sakali mang totoo ang nakita ko sa panaginip, talagang gagawa ko ng paraan para maayos ang dapat ayusin. Pumasok ako sa malaking kwarto. Nakaramdam ako kaagad ng kakaibang presensya. Malamig na parang hindi normal ang atmosfera sa loob. Nanginginig ang mga paa kong humakbang patungo sa pader. Nang makalapit ako ng tuluyan, sinuri ko ang pinta nito at nakita kong napakakapal pala ng coating. Dali-dali akong kumuha ng matulis na bagay at sinimulang kutkutin ang isang bahagi. Napasinghap ako nang matanggal ito at nakita ko ang pulang mancha sa likod. Hindi na ako nagpapigil, Sir Jupiter. Dali-dali kong binaklas ang pinturang yon. Mahirap dahil makapal ang coating at nababaklas din ang manchang pula pero kita pa rin naman. Hindi masasabing pintura lang, Sir Jupiter, dahil makalat ito. Natigil lang ako nang dumating si Mama at napagalitan ako sa ginagawa ko. Pero hindi ako nagpapigil sa plano ko, Sir Jupiter. Hinayaan ko siyang bulyawan ako ng bulyawan. Nakikipag-agawan pa sa akin ang bagay na hawak ko dahil gusto niya talaga akong pigilan. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang masulba ang problemang meron kami. Puro lang siya iyak at sigaw sa akin. Kaunti lang ang natapos ko, Sir Jupiter, pero kahit papaano ay nakikita na rin na may manchang talsik ng dugo sa pader. Natatarantang ibinalik at ibinadikit ulit ni Mama ang mga pinturang nagkalat sa sahig. Subalit mas lalo naman siyang natataranta sa tuwing nahuhulog ang mga ito. Pinapahanap niya pa ako ng pinturang kakulay ng nasa pader pero hindi ko siya pinakinggan. Sinimulan ko na rin ang kabilang dako. Pilit ang pagpigil niya sa akin. Nagsisigawan na kaming dalawa hanggang sa dumating si Papa bigla. Anong nangyayari dito? Clark, bakit mo naman binabakbak ang pintura? Nahihibang ka na ba? Pa, kita mo ba yan? Bakas ng dugo yan. Ang mantsang tinutukoy ko sa mga higaan na may tama ng bala, hindi basta-basta disenyo. Totoong may namatay dito. Minasakir. Buong pamilya ang pinatay dito, pa. Ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na hindi ligtas para sa atin ang bahay na to. Yan ang napapala mo sa mga walang kwentang panonood mo ng kung ano-ano, Clark eh. Imbes na mag-aral ka, pinili mo ang trabahong yan kaysa kailangan mo. Ano na nangyayari ngayon? Nababaliw ka na. Pa, totoo ang sinasabi ko. Kita mo naman ang ebidensya, oh. Dugo yan. Talsik ng dugo ng kung sino man. Nanaginip ako tungkol dito, pa. At kung ayaw mong maniwala sa akin, si Mama ang magpapatunay sa'yong may kakaiba talaga dito. Huwag mong idamay ang nanay mo sa kalokohan mo, Clark. Nababaliw ka na nga. Pinturahan mo ulit yan. Kung hindi mo yan pipinturahan, papalayasin kita rito. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Kitang-kita na ang ebidensyang yan pero hindi pa rin kayo makuha. Anong meron? Ma, alam mo ang tungkol dito. May alam ka. Bakit hindi mo ko tulungan? Nakita ko ang takot kay Mama. Pag ko ay nanginginig ang kanyang boses na nagtapat kay Papa. Kailangan ko na raw madala sa mental hospital dahil nababaliw na raw ako talaga. Muntikan ko na raw siyang saktan kanina. Gumuho ang mundo ko, Sir Jupiter. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Mama. Mas pinili niyang magsinungaling kay Papa para lang pagtakpan ang sarili niya. Tiningnan ako ng masama ni Papa. Dumagundong ang dibdib ko nang lapitan niya ako tinawakan ng magkabilang balikat. Mariin niya akong binantaan na kung hindi ko pa magagawang umalis sa araw na yon, makikita ko ang mga kaluluwang nandoon sa bahay na yon. Papatayin niya ako. Sa tindi ng takot ko, Sir Jupiter, wala akong nagawa kundi ang umalis ng bahay na yon. Nag-report ako sa pulis tungkol sa insidenteng nasaksihan ko. Doon ko nalaman na matagal na pala ang kasong yun at hinahanap pa rin ang kung sino ang totoong suspect ng pagpatay ng buong pamilya. Halos dekada na raw kasi ang kasong yun talaga at dahil walang lead sa suspect, isinara na ang kaso. Wala akong nagawa, Sir Jupiter. Kahit mahirap para sa akin ang talikuran na lang ang tungkol sa bagay na yon, wala rin naman akong kakayahan
para muling buksan ang kasong yon. Pumunta ako ng Dagupan. Pansamantala akong nakituloy sa kaibigan ko. Subalit kahit anong pilit kong pagkalimot sa pangyayaring yon, hindi maalis-alis sa isip ko, Sir Jupiter. Lalo pat nag-aalala rin ako kila Mama at Papa. Gulong-gulo ang isip ko tungkol sa nangyari. Para bang may mali na may nadiskubre akong malagim na krimen at hindi matahimik ang kaluluwa. Pero ang malaking katanungan ko, bakit parang takot na takot sila Mama na makisawsaw kami sa kaso? Ano meron? Imbis na sana magre-report kami sa polis tungkol doon, bakit tila ba tutol sila? Makalipas ang isang buwan ng pamamahinga sa Dagupan, bumalik ako ng Antipolo at pinuntahan sila Mama. Kinakabahan ako, Sir Jupiter. Naisip ko kung ano ang posibleng gawin ni Papa sa akin kung sakaling makita niya ako. Nang dumating ako sa bahay, nanginginig ang kamay kong kumatok sa pinto. Pinugbuksan ako ng isang babae. Nangunot ang noo ko. Tinanong niya ako kung sino ang pakay ko. Sinabi ko naman ang pangalan nila Mama at Papa. Pinatuloy naman ako. Nang makita ako ni Mama, nagulat siya, pero imbes na magalit, kaagad niya akong niyakap ng mahigpit. Hindi ko siya nagawang yakapin pabalik, Sir Jupiter. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang dapat na magiging reaksyon ko sa kanya. Naupo kami sa sala. Hindi pa rin ako nagsasalita. Hinayaan ko siyang umiyak ng umiyak sa harap ko. Nang makakalma siya, doon niya pinasabog ang bomba ng katotohanan, Sir Jupiter. Ang bahay na yun ay nakakolateral pala kay Mang Alindro noon pa. Nabaon sa utang ang lalaking asawa dahil sa sugal, kaya nangutang siya kay Mang Alindro. Sunod-sunod ang kanyang naging utang na umabot na ng milyon. Dahil dito, nang umutang ulit ang lalaking yon kay Mang Alindro, naging collateral na ang bahay. Nagpirmahan sila ng kontrata. 1 taon ang binigay ng Mang Alindro sa lalaking yon, subalit lumipas na lang ang 2 taon, hindi pa rin ito nakapagbayad. Ayaw na ayaw ibigay ng lalaki ang bahay kay Mang Alindro, salungat sa kanilang pinag-usapan. Dahil dito, pinatay ng matanda ang buong pamilya ng lalaki. Isang gabi, at inilibing ang mga labi nito sa kanilang hardin. Dati nang katrabaho ni Papa ang lalaking yon sa isang kumpanya kung saan siya natanggal noong una. Nang malaman niyang tungkol sa nangyari, siya mismo ang nag-report sa pulis tungkol sa insidente. Subalit, Sir Jupiter, nadiin siya at napagkamalang sospek. Muntik nang makulong si Papa rito kung hindi dahil sa tulong ni Mang Alindro. Di kalaunan, sinabi ni Mang Alindro ang buong katotohanan sa kanya, pero pinagbantaan niya si Papa na kung sakali mang magsumbong ulit sa pulis, kami na mismo ang papatayin niya sa bahay ding iyon. Ang kanilang pagkakakilala noong unang pagtatagpo namin ay purong pagpapanggap lang. Nabalitaan ni Mang Alindro ang tungkol sa nangyari sa amin, kaya kaagad siyang kumilos. At ang mga dokumentong pinakita niya sa akin ay peke. Talagang binigay ni Mang Alindro ang bahay kay Papa bilang bayad sa pagtitikom nito sa krimeng ginawa ng matanda. Ang mga dokumentong yun ay pinalabas lang para sa akin para hindi ako magtaka. Natigagal ako sa pangyayaring yun, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Gusto kong magalit pero wala akong masabi. Hindi ko akalain na ganun karumi ang sarili kong magulang. Wala akong binitawang salita. Basta na lang akong umalis ng bahay at magmula noon, hindi na ako nagpakita sa kanila. Inireport ko sa pulis ang nalaman ko, pero dahil kulang ang ebidensya ko, hindi pa rin nagbago ang status ng kasong isinara na. Hinayaan ko na lang. Wala na rin naman akong magagawa. Bumalik ako ulit sa Dagupan at doon nagtrabaho. Sa kasalukuyan, Sir Jupiter, nag-iipon pa rin ako ng pera para makaalis ng bansa. Tuluyan ko ng pinutol ang relasyon ko sa mga magulang ko.
Alam kong sasabihin ng ibang magulang mo pa rin sila. Pero kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano kaya ang mararamdaman nyo kung ganun ang mangyari? Talagang nagawa nilang maging aktor sa harap ko para lang matakasan ang kanilang kasalanan. Hindi naman dapat kasama si Mama pero pati kasi siya inilihim sa akin ang buong katotohanan. Bakit? Takot siyang mapunta sa kulungan si Papa pero hindi niya naisip na mali ang kanyang ginawa kung kaya't nararapat niyang pagbayaran iyon. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, masakit pa rin at nangingilabot pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang pangyayaring yun sa buhay ko. Kung minsan napapanaginipan ko pa rin ang bahay na yun. Nakikita ko ang mga mukha ng pamilyang minasakar pero binabaliwala ko na lang. May nagsuhestyon sa akin tungkol sa pagpa-blessing ng bahay pero ang tanong, sapat na kaya yun para matahimik sila? Hindi. Hustisya ang dapat na makamit nila. Maraming salamat po sa pagbabasa, Sir Jupiter. Magandang araw po ulit sa inyong lahat.